Hi guys! Sagutin ko lang itong isang tanong na marami na actually nagtatanong sa akin pero hindi ko kasi sure kung anong sagot. Bakit daw laging namamatay si Prudence sa kanilang device? Actually, hindi ako sure pero nag-send na ako ng feedback sa developer ng Prudence regarding this matter kasi hindi ko rin sigurado kung bug ito na kailangan lang ma-fix sa next update nila or meron lang tayong kailangan baguhin sa settings. Pero, meron ako ipapakita sa inyo na setup doon sa settings ko ng app doon sa aking phone at try nyo rin tingnan kung gagana sa inyo, kung yun ba ang tamang settings talaga para umayos si PSR sa inyo. Note lang pala na Samsung device yung gamit ko, pwedeng iba yung pangalan or iba yung setup ng mga settings. Pero basically, sa app info ito, yung app settings or battery settings. So, sige, pakita ko na sa inyo. Okay, ang gagawin natin ngayon ay pupuntahan natin yung app info ni Prudence. Pwedeng sa settings, tapos apps, tapos hanapin nyo si Prudence, o kaya dito sa recent apps kung bukas naman button. siya. Recent apps. Tapos, Close all. Button. Prudence screen reader. ayan, Prudence screen reader. Advanced options. Diba may Prudence screen reader. ayan, may advanced options dito sa tabi ni Prudence. Pag dinouble tap ko yan, may option App dito, info. Button. app Open and info. split screen. Open and pop. Keep open. Button. App info. Button. Keep open. Button. Ayan, dito sa akin pala may keep open. Pero bago tayo dyan, kasi kung may option na kayong ganyan, pwede nyo rin siguro piliin yung keep open para hindi siya mamamatay kapag naka-screen off yung inyong phone. Open and Pero pop. Open and i-check split muna screen view. natin Button. App info. Button. app info. Application Try icon. natin. App info. Ayan. Tapos explore natin kung anong mga Prudence screen settings reader meron dito Privacy. Notifications allowed. na baka sakaling yun yung nakaka-affect kaya namamatay si Prudence sa inyo. Privacy. So, tingnan. Prudence screen reader. Privacy. sa akin, Notifications allowed. Okay naman siya. So, ito yung Permissions, camera, microphone, notifications, and phone. so, yung may app permissions. Kung nag-grant nyo naman yung Permissions, camera, microphone, camera, notifications, and phone. notifications, and phone. Yun yung mga permissions na granted sa akin. Screen time. Tapos, Remove permissions if app is unused, disabled. check nyo rin tong remove permissions if app is unused. Dapat naka-off yan kasi kapag naka-enable yan, talagang mamamatay yung screen reader nyo pag hindi nyo siya ginagamit kasi part yun nung power saver management ng phone mo na kapag hindi mo siya ginagamit para makasave ka ng power tsaka siguro ng space, i-off niya. Off switch disabled. Ayan, kaya naka-off yan. Defaults. Tapos, Set as default in this app. Usage. Mobile data 20. Battery 0% used since last fully charged. sa usage naman, ito rin yung battery. Pag dinouble tap ko ito, Battery. ayan, Navigate up. may Button. options Battery. dito na Prudence screen reader. Selected. Radio button unrestricted allows this app to Yung use battery in the background without unrestricted. restrictions. This may reduce your battery life. ito yung kahit na mag-close ng lahat ng apps yung phone mo for power saving, hindi niya i-close si Prudence. Parang naka-exception siya. Not selected. Radio button optimized based on your usage of this app. Recommended for most apps. Ito yung default na option sa battery saving para hindi siya nagra-run sa background. Pero since ito nga hindi natin kailangan ng ganun dahil yung ating screen reader ay dapat laging present, laging running, Selected. dapat Radio button nakaselect unrestricted lang allows this app to ang use. unrestricted. So, I think yun na po lahat yung mga settings na pwede natin tingnan sa ating phone para masiguro na hindi mamamatay yung ating screen reader kapag iniwan natin yung phone natin. Ngayon, kung na-check nyo na yung lahat ng settings na pinakita ko at namamatay pa rin si Prudence sa phone nyo, siguro ay may compatibility issue na siya sa device nyo. Antay-antay na lang tayo ng update sa susunod at baka sakaling ma-fix na yun. Baka bug talaga yun yung screen reader. Meantime,
check muna natin yung mga settings natin, or i-turn on or off nyo yung screen reader. Restart nyo lang yung screen reader para gumana siya ulit ng maayos. So, that's it for today's video. I hope meron po kayong bagong natutunan ngayon. And if you have any questions, feel free to comment lang po at try natin sagutin yan sa susunod na video. Bye!